Papa Dudut. Ako nga pala si Jeannie ng Caloocan, 28 years old at lumaking independent noon pa man. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa pagpupursige ko. Hindi ko nga na-enjoy ang college life ko dahil puro lamang ako pag-aaral at panay ang pagtanggi ko noon na sumama sa mga kaklase ko para makahinga at mag-enjoy. May goal kasi ako na makahanap kaagad ng trabaho at makapag-supply na ako ng luho para sa sarili ko. Nagawa ko naman sa awa at tulong ng Diyos. Pagkatapos kong magkolehiyo, Papa Dudut, agad akong nakapasok sa isang sikat na kumpanya. Malaki ang pasahod sa akin lalo't nakapagtapos ako bilang cum laude sa aming university. Masaya ako at nagbunga lahat ng pinaghirapan ko. At wala akong balak ihinto yun kahit sa konting pahinga lang. Wala pang isang taon ay nakabili na ako ng mga kailangan at luho ko. Nakaupa na rin ako ng magandang kondo na malapit sa trabaho ko. Bukod pa roon ay nakakapagsustento na ako sa mga magulang ko. Isa yon, Papa Dudut, sa goals ko. Wala na talaga akong naging problema sa career. Wala man akong karelasyon ay maayos naman ang kalagayan ko. Pero may isang tao ang biglang magpaparamdam sa akin para baguhin ang mundo ko. Hindi ko siya manliligaw ha. Hindi ko karelasyon. Siya ang aking 60-year-old na ninang, si Ninang Sally. At sa kwento ko sa inyo ngayong araw ay masusubok ang pasensya ko at ibang bagay na karugtong noon. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang niya akong dinalaw sa kondo ko. Nagulat ako dahil nalaman niya kaagad kung saan ako nakatira kahit matagal na kaming hindi nakakapag-usap na dalawa, Papa Dudut. Sally! Jeannie! Akala ko na may nakalimutan mo na ako. Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Papasukin mo muna ako bago ka mang intriga. Ay sige po, pasensya na Ninang. Nabigla lang kasi ako. Pasok na po kayo. Pwede bang maupo rito sa mamahalin mong sopa? Na makatikim naman ng lambot itong likuran ko. Sige lang Ninang, maupo na kayo. Ay nako! Tama nga ang iniisip ko. Malambot ang sopa mo. May gusto ba kayong inumin? Huwag ka na magabala sa maiinom ko. Napasobra na ako sa buko juice kanina dun sa jeep. Sapat pa naman itong nasa sikmura ko hanggang mamaya. Ay, napakalambot talaga nitong sopa. Ano nga ulit yung tanong mo, Jenny? Ang bilis ko lang kasing makalimot kapag masyado na akong komportable sa pagkakaupo eh. Paano nyo nalaman na nakatira ako rito? Nakapollow ako sa Facebook mo. In-add kita pero hindi mo naman in-accept. Pero mabuti na lang at nakapublic ang mga pinopost mo. Kaya nakita ko kung saan ka nakatira. Baka naman pwede mo na ako maging friend sa Facebook mo ngayon. Sige Ninang. Pag nagbukas ulit ako ng Facebook, i-accept na kita. Busy kasi kaya hindi ko maharap na asikasuhin ang Facebook account ko. Bakit nga po pala kayo nandito? Ay, wala naman. Naisip ko lang na dalawin ka. Matagal na kasi kitang hindi nakikita eh. Kumusta pala mga magulang mo? Ayos naman po. Umuwi na sila sa amin sa Bicol. Nagpapadala na lang ako sa kanila ng pang-allowance nila doon. Nakakaingit naman palang magulang mo. Kung alam ko lang ang benepisyo ng pagkakaroon ng anak, di sana nagpaanak na lang ako sa dati kong nobyo. Kayo eh. Na-enjoy nyo raw kasi ang pagkadalaga nyo, sabi ni nanay. At pagmamahal sa sarili ko. Hindi naman kasi ako nagsisisi na hindi ako nakapag-asawa. Kaya lang minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot. Lalo na kapag nakakakita ako ng mga bata.
Mahilig pa naman kayo sa mga bata, Ninang. Oo nga eh. Ikaw nga itong paborito ko. Naalala mo ba nung bata ka pa lang? Lagi tayong magkasama. Ako pa lagi ang bumibili ng candy at ice cream na maibigan mo. Naaalala ko nga po. Aba, pati yung mga laruan na hindi kayang bilhin ng mga magulang mo. Oy, ako ang bumibili noon lagi para sa'yo. Pasalamat na nga lang talaga at nakakaluwag-luwag ako nung araw. Salamat po pala ron, Ninang. Ay, walang anuman yun. Para na nga kitang anak eh. Sa'yo ko binuhos yung mga sobrang biyaya ko. Hindi ko po yun makakalimutan. Naku, dapat lang. Kasi balang araw, baka maningil ako. Biro lang. Si Ninang Sally talaga, lagi na lang nagbibiro. Ay nako, malapit na pala ang Pasko. Pasensya ka na kung hindi na kita mabibigyan tulad ng dati ha. Wala nang pangregalo si Ninang eh. Retired na kayo sa pagbibigay ng aginaldo sa akin, Ninang. Hindi na ako bata. Itago nyo na lang yung pera nyo para magamit nyo sa ibang pangangailangan ninyo. Oo nga eh. Madalas na ako magtabi para sa maintenance ko. Eh sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin naman. Ay, oy siya. Aalis na ako para maabutan ko pa yung pinapanood kong teleserye sa GMA. Oy, salamat sa pagpapapasok mo sa akin dito sa mamahalin mong kondo, ha? Tinulungan kong makatayo si Ninang Sally sa pagkakaupo niya sa sofa. Niyakap niya ako at sinabing proud siya sa akin dahil lumaki akong mabuti at hindi nakakalimot. Lalo pa raw siyang natuwa sa akin dahil umasenso na ako sa buhay. Hindi na raw ako aasa sa kanya sa candy at laruan. Natawa na lamang ako sa sinabi niya pero nakatulong yon para mas gumanda ang tingin ko sa sarili ko. May narating na talaga ako dahil hindi na ako palaasa sa itutulong ng ibang tao. Inalalayan ko na rin na lumabas si Ninang sa pinto at pagkatapos noon ay kinuha niya ang number ko para makausap ko raw siya kapag nakakaramdam siya ng lungkot. Ibinigay ko naman sa kanya para hindi na rin niya ako kulitin na i-add siya sa Facebook. Nang makuha na niya ang number ko ay umalis na rin siya. Noong nakaalis na si Ninang Sally ay naalala ko lang bigla ang naging buhay niya. Tulad ko ay umasenso rin siya noong kadalagahan niya. Kaya nga siguro ay hindi na siya nag-asawa pa dahil kontento na siya sa buhay na meron siya. Independent din siyang katulad ko at hindi umaasa sa iba. Doon ako napabilib sa kanya. Kaya lang isang araw ay binawi sa kanya mga biyaya niya. Nasangkot noon si Ninang sa isang pyramid scheme. Hindi naman siya ang may kagagawan pero nadamay siya. Doon na nawala ang pinaghirapan niya at mula noon ay nahirapan na siyang makabawi. Ang alam ko ay umalis din siya ng Metro Manila para manirahan sa probinsya. Kaya nawalan na rin ako ng contact sa kanya. Hindi ko nga alam na nakabalik na pala siya kung hindi siya dumalaw sa kondo ko. At mula nung dumalaw siya ay naging madalas ko na rin siyang nakikita at nakakausap. Tulad noong nakaraang Pasko, tinawagan niya ako sa cellphone ko, Papa Dudut. Hello? Hello, Jenny! Ninang Sally? Oh, napatawag po kayo. Ay, Merry Christmas, Jenny! Merry Christmas din po, Ninang. Nasa kondo ka ba ngayon? Wala po, Ninang. Andito ako ngayon sa beach. Nakabakasyon na kasi ako. Ay, nakakaingit naman. Padagat-dagat ka na lang. Ay, naku, kailan kaya ulit ako makakatapak sa dagat? Huwag na kayong malungkot, Ninang. Hayaan niya sa susunod, isasama ko kayo. Maghanda na kayo ng swimsuit nyo. Aasahan ko yan, ha? Para naman makaamoy na ako ng alat sa hangin. Hindi puro polusyon dito sa Manila ang naamoy ko. Sa susunod, Ninang, promise. Asaan po ba kayo ngayon? Ay, nandito lang naman ako sa bahay. Ayaw niyo po bang lumabas para mamasyal? Maraming makikita ngayong Pasko sa mga mall o park. Naku, hindi na. Baka mamatay lang ako sa ingit sa mga tao ron. Bakit naman po? Alam mo
mo namang wala akong pambili ng pamasko ko para sa sarili ko. Nakalaan talaga ang pensyon ko para sa maintenance at sa iba pang mga kailangan ko. Hindi kasali sa budget ang pamasko ko eh. Ganun po ba? Eh di hindi kayo maghahanda para sa Pasko. Ay hindi na. Itutulog ko na lang ito bago pa ako makaamoy ng spaghetti sa kapitbahay. Sabi ko nga sa'yo, ayoko mamatay sa inggit. Papadalang ko na lang kayo, Ninang. Ako nang bahala sa pang Noche Buena nyo. Sabihin nyo sa akin kung saan ako magpapadala para makuha nyo na. Talaga ba? Hindi ba nakakahiya na humingi ng pamasko ang ninang sa inaanak? Parang baliktad naman yata yon. Ako naman ngayon ang magbibigay ng pamasko sa inyo, Ninang. Pasalamat ko na lang sa lahat ng candy at laruan na binigay nyo sa akin nung bata ako tuwing Pasko. Uy, naiiyak naman ako sa sinasabi mo ngayon, Jeannie. Akala ko itutulog ko na lang itong Pasko. Gising kayo hanggang madaling araw ng Pasko, Ninang. Sisiguraduhin kong ma-enjoy nyo ang handa nyo. Ay, napakaswerte ko naman sa'yo, Jeannie. Ay siya, sige. Ipadala mo na lang sa number ko ang perang panghanda ko. Magkano po ba ang gusto nyo? Pwede bang 10,000? 10,000? Pang Noche Buena? Ay, wag na nga. Mukhang sobra yung hinihingi ko. Ay siya, sige na. Mabuti pang itulog ko na lang itong inggit ko. Ang ibig ko pong sabihin, Ninang yung 10,000 ba? Panghanda nyo lang? Hindi naman. Mag-isa lang naman ako eh. Sapat na yung 2K na panghanda ko para sa Pasko. Eh para po saan yung matitirang 8,000? Eh, pagsisini ko sana kinabukasan. Yung buong 8,000? Hindi naman, syempre. Yung iba kasi panghahanda ko sa 3 Kings Day. 3 Kings Day? Pati yun ang selebrasyon ng Pasko, Jeannie. Pinagdiriwang ko rin yun bago ako magtanggal ng mga Christmas decor ko. Ngayon ko lang nalaman na dapat paghandaan ng 3 Kings Day. Noche Buena at Medianoche lang kasi ang alam kong may paspaghetti at fruit salad eh. Ay, ibahin mo ang kalendaryo ko. Kung sakaling maghahanda rin kayo sa 3 Kings Day, parang sobra pa rin yung matitira sa inyo. Yung iba kasi gagamitin ko para mag-enjoy naman sa Valentine's Day. Ang advance nyo naman, Ninang. Malayo pa ang Pebrero. Gusto ko lang kasing magliwaliw at maging masaya sa Valentine's. Kahit minsan lang ba, para naman makalimutan kong single ako at walang pamilya. Dala nga po ng awa kay Ninang Sally ay nagpadala na ako kaagad ng 10,000 sa kanya. Nadaan ako sa pagpapaawa niya tungkol sa pagiging solo at single, hindi lang sa Pasko kundi sa Valentine's Day. Naisip ko na maliit lang din naman ang 10,000 kumpara sa 13 years na pinamaskuhan niya ako. Bukod nga doon, kahit na hindi Pasko ay nagbibigay din siya sa akin basta makikita niya ako. Pagkakuha nga niya ng pera sa akin ay tumawag siyang muli para magpasalamat. Panay ang iyak niya dahil yun daw ang unang beses matapos ang napakahabang panahon na nakahawak siya ng ganon kalaking pera. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko dahil nakapagpasaya akong muli ng tao. Lalo na't si Ninang Sally yon, Papa Dudut. Siya na ang naging ikalawang ina ko noong bata pa lamang ako. Minsan lang naman kasi ang Pasko kaya baliwala na sa akin ang 10,000 binigay ko. Kinabukasan pagkatapos kaming makapag-usap ay tinawagan niya akong muli at nagulat ako dahil nagpapadagdag pa siya ng 500 pesos. Tinanong ko kung para saan. Ang sagot niya lang sa akin ay para sa pangdagdag niya sa pagpapagawa ng postiso niya. Sinubukan kong sabihin sa kanya na mukhang kasya naman ang 10,000 binigay ko sa kanya para maisingit niya ang pagpapagawa ng postiso niya. Pero marami siyang sinabi na dahilan kaya hinayaan ko na lamang. Muli na naman ako nagpadala ng 500 piso. Akala ko ayun na ang huli, Papa Dudut, pero kahit natapos na ang Pasko, hindi ko inaasahan na muli siyang lalapit sa akin para muling humingi. At sa mga susunod na parte ng kwento ko ay malalaman ninyo kung gaano karami na ang hinihingi sa akin ni Ninang Sally kahit na hindi naman Pasko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga araw ay hindi na ako tinantanan ni Ninang Sally. Marami siyang nilalambing sa akin na gusto niyang mabili at hindi raw niya magawa dahil matanda na siya. At wala siyang pera bukod sa maliit na pensyon na nakukuha niya.
Hindi naman ako makaangal noon dahil nauunahan ako palagi ng hiya. Hindi ako nakatanggi ang hirap lalo't lagi niyang binabanggit sa akin ang mga niregalo niya noong Pasko at lalong lalo na yung mga binibigay niya sa akin kahit natapos na ang Disyembre. Para bang nagkaroon ako ng utang na loob at hindi ko alam kung paano ako makatatapos sa pagbabayad noon sa kanya. Maliit lang naman po yung mga hinihingi niya pagkatapos nung pinadala kong 10,000. Minsan 500 piso para pambayad ng kuryente, minsan naman ay 1,000 dahil na short daw siya sa pangbayad ng renta at meron naman yung tig 200 pesos. Para ipangbili ng merienda o di naman kaya ay bagong wallet dahil ayon sa kanya ay lagi siyang nakawawala o di naman kaya ay nabubutasan ng wallet. Alam na rin niya ang araw ng sahod ko at alam na rin niya kung kailan ako pwedeng tawagan para masagot ko. Sinubukan ko namang hindi sagutin noong una pero hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi niya naririnig na mag-hello ako sa kabilang linya. At kapag hindi ko naman sinasagot agad siyang pupunta sa kondo ko. Kapag hindi ko siya pinagbuksan, kapag nagpapanggap akong wala sa kondo ay tumatambay na lamang siya sa pintuan at inaabangan ako. Mas lalo niya akong kokonsensyahin noon dahil sa paghihintay niya ng matagal. Tulad na lamang nung isang beses, sinadya ko siyang hindi pagbuksan ng pintuan pero hindi na rin ako nakatiis. Dahil alam kong hindi siya uuwi hanggat hindi niya ako nakakausap at hindi ako humaharap sa kanya, Papa Dudut. Ninang Sally, kanina pa ba kayo rito sa labas? Oo, nabilang ko na nga lahat ng ipis at butiki na dumaan. Pero hindi ka pa rin nagbubukas ng pinto. Nakatulog kasi ako ninang eh. Napagod kasi ako buong linggo kaya bumawi ako ng pahinga kanina. Sorry po. Para kasing sinadya mong hindi ako pagbuksan eh. Panay ang katok ko. Tinan mo nga itong kamao ko oh. Namumula na. Baka bukas ay magpasana ito. Alam mo naman kaming mga may edad na. Sensitive na mga balat at buto. Oh, talo pa ang sanggol. Sana po hindi na lang kayo naghintay sa akin. Umuwi na lang sana kayo. 6 na oras na ako naghintay eh. Mag-sorry ka na lang para naman matapos na ito. Sorry po, Ninang. Pwede bang pumasok muna? Ipapahinga ko lang itong likuran ko na namanhid na sa kasasandal. Sige po, pasok kayo. Maupo na po muna kayo sa sala. Ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. O sige, mabuti pa nga. Ay, sa wakas, naginawahan din ang likuran ko. Ginny, kapag ayaw mo na ito sa pa mo, ako na lang ang kukuha ha. Naku, matagal pa po bago ko pagsawaan yan. Kabibili ko lang yan last year. Makakabili ka pa rin naman ng bago. Ang laki kaya ng sahod mo. Hindi naman kasi ako mabilis manawa sa gamit. Pag alam kong pwede pang pakinabangan at wala pang sira, ginagamit ko pa rin. Ayaw mo lang yata talagang ibigay sa akin to sopa mo eh. Biro lang. Ginny, kahit malamig na lang na tubig ang ibigay mo sa akin. Tsaka kung pwede, buksan mo naman kahit sandali lang yung aircon mo. Para malamigan ako. Parang nakakapaso ang init sa labas ng kondo mo kanina eh. Nasa kwarto po kasi yung aircon ko. Pwede ko namang i-on na lang tong electric fan. Teka lang po, i-on ko lang. Okay na po ba yung hangin ng electric fan, Ninang? Number 2 lang tong pinihit ko. Gawin mo ng number 3. Tsaka kung pwede, orderan mo na rin ako ng panghapunan ko. Sabay na tayong kumain dito bago ako umuwi. Dito na kayo kakain? Ay oo, para may kasabay ka. Tsaka ayoko pang umuwi eh. Marami pa ako makakasabay sa bus. Mamaya na lang kapag humupa na yung dami ng tao. Gagabihin kayo niyan pag hindi pa kayo umalis ngayon, Ninang. Baka mahirapan kayong makasakay pag alanganin na yung oras ng alis nyo rito. O edi, i-book mo na lang ako ng masasakyan. Uso naman yun ngayon. Parang susumpungin din kasi itong rayuma ko eh. Ewan ko ba? Ngayon lang ulit yata ako susumpungin ng rayuma. Siguro dahil sa matagal kong pagkakaupo sa sahig dyan sa labas.
Sige po, ibubuk ko na lang kayo ng masasakyan pa uwi mamaya. At saka magpa-deliver ka na rin sana. Gutom na ang ninang mo. Ano po bang gusto nyo? Ay, gusto ko sana isang bucket ng fried chicken. Tapos isang order ng ginisang ampalaya para pambalansi sa manok ba? Sige po. Ay, naku, napakabait talaga nitong inaanak ko. Oo, pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Ninang. Jeannie, hindi ba talaga pwedeng makaabot yung lamig ng aircon sa kwarto mo dito sa sala? Baka naman pwede. Buksan mo lang siguro yung pinto ng kwarto mo para makalabas yung lamig dito sa sala. Pero yung ginagawa ng ibang kakilala ko may aircon eh. Susubukan ko po. Meron pa po ba kayong gusto para maihanda ko na? Ay, wala naman na. Magpapahinga lang ako rito sa sala mo. Tapos, hihintayin ko na lang yung hapunan natin. Uy, Jeannie, salamat ulit ha. Para na talaga kitang anak. Parang anak. Parang nag-init ang tenga ko sa sinabi ni Ninang Sally. Hindi na nga anak ang turing niya sa akin at para na akong bangko o ATM. Ay mali, para akong ninang sa aming dalawa dahil ako ang nagbibigay ng mga gusto niya. Napailing na lamang ako at sinikap na tanggalin ang inis ko habang papasok ako sa kwarto para iayos ang aircon na nire-request ni Ninang. Nagtitipid na nga ako ng kuryente pero dumating pa si Ninang para pataasin ang bill ko. Inisip ko na lamang isang gabi lang naman yon. Sana'y hindi na maulit pa. Pero alam kong niloloko ko lamang ang sarili ko. Alam kong uulit siya dahil may kasalanan din na roon. Hinayaan ko siyang makalapit ng husto sa akin. Hinayaan ko siyang ipamukha sa akin na minsan ay tinulungan niya ako. Hindi tuloy ako makaalis sa obligasyon ko sa kanya dahil doon. Sinamahan ko siya sa sala habang naghihintay sa hapunan namin, Papa Dudut. Marami na naman siyang kwento tungkol sa mga niregalo niya sa akin at hindi ko na nga tanda yung iba. Ang nakakalungkot lang ay tanda pa niya ang lahat. Ibig sabihin lamang noon para sa akin ay gusto niya yung isumbat sa akin balang araw. Lahat ng tinulong niya sa akin. At dumating na nga ang araw na yon na isumbat na niya ng pasimple ang mga ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Wala ko nagawa. Hindi ko naman masabi sa kanya na mali na ang ginagawa niya lalo't alam kong may pagkasensitive siya. Lagi nga niyang nakakasamaan ng loob noon si nanay dahil sa pagiging balat sibuyas nito. Nagkakaayos din naman sila pero napansin ko noon na habang lumalaki ako ay tipid na kung makipag-interact si nanay sa kanya. Noong nagkaedad lamang ako, nakaunawa kung bakit nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Hello, Ninang. Hello, Jeannie. Oy, mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Ay, nako. Sorry po, naka-silent kasi tong phone ko kaya hindi ko narinig na tumatawag pala kayo. Andito pa kasi ako sa office eh. Marami pa akong tinatapos. Ay, nandiyan ka pa pala. Mabuti na lang pala at hindi ako pumunta sa kondo mo. Kung hindi, sumakit na naman ang likod ko sa kakahintay sa'yo. May kailangan po ba kayo, Ninang? Ay, meron naman, syempre. Bakit pa ba ako nagtatanong? Oy, galit ka ba dahil may kailangan ulit ako? Ay, hindi po ah. Ayos lang naman sa akin kung may kailangan kayo. Napakabuti mo talaga, Jeannie. Sana talaga anak na lang kita. Ano po bang kailangan nyo, Ninang? Para makabalik na sana ako sa trabaho ko at makauwi na rin ako. Pwede ka bang magpa-deliver dito sa akin ng samgyupsal? 500 pesos po ang samgyupsal ngayon. Pero meron din atang 400 pesos. Tsagain nyo na lang mag-ikot-ikot dyan sa lugar nyo. Hindi ako kakain sa mismong samgyupsalan. Gusto ko sana magpa-deliver ka rito sa bahay ko ng lutuan. Yung butane ba? Tsaka may karne pang samgyupsal. Damihan mo ang lettuce at kimchi ha. Para pangbawas kasalanan sa mga karne na kakainin ko. Ninang, baka umabot ako ng mahigit 2,000 sa ganun.
Lumabas na lang kayo para maghanap ng samgyupsalan. Papadalang ko na lang kayo ng 500 pesos. Naku, gustuin ko man sanang lumabas. Pero inatake na ako na Rayuma eh. Malabo nang makalabas ako dito. Tapos gusto nyo pang kumain ng sandamakmak na karne? Nirarayuma na nga kayo. Hindi naman lumalala ang Rayuma ko sa karne. Sa munggo ko nirarayuma. Kaya ayos lang naman ako. Anong oras ka ba magpapadeliver para may handa ko na yung mesa ko? Ninang, wala pa akong sahod eh. Yung natitira sa akin ipangtawid ko na lang para sa linggo na to. Naku, hindi naman ako naniniwala na wala kang pera. Di ba nga nung Sabado, nag-out of town kayo ng mga kaibigan mo, nakita ko kaya kayo sa Facebook. Team building namin yon, Ninang. Wala akong ibang ginastos doon. Kumpanya namin ang nagbayad para ron. Ay, ganun ba? Ay, napakaswerte naman talaga. Itanong mo nga doon sa boss mo kung pwede kang magdagdag ng isasama kahit na hindi empleyado. Isama mo naman ako sa susunod kahit tagabantay lang ng mga gamit mo. Ninang, team building po yun. Para sa mga empleyado lang yun. Sobra ka naman makataboy sa akin. Samantalang nung bata ka, kahit hindi ka invited sa mga birthday ng kakilala ko, abay sinasama kita para makakain ka na masarap. Iba naman kasi yun, Ninang. Ay, sige na nga po para makabawi na ako sa inyo. Magpapadeliver na ako ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal. Mag-ready na kayo dyan. Sabi ko na nga ba't hindi ka tatanggi eh. Parang ayaw nyo rin naman kasing tinatanggihan kayo. Kasi minsan lang naman ako humiling, di ba? Parang di naman po. Ay, nararamdaman ko na parang masama ang loob mo. Hindi naman, Ninang. Siguro mas okay na huwag ka na lang magpa-deliver. Itutulog ko na nga lang itong kirot ng tuhod ko. Baka makatulong din naman na gutom ako para para ba mabawasan yung sakit. Pwede kaya yon? Huwag na kayong magtampo. Heto nga't naghahanap na ako ng o-orderan ng mga kailangan nyo para sa samgyupsal eh. Pa-order na rin ng soft drinks ha. Meron pa bang iba? Damihan mo na sana yung karne na o-orderin mo ha. Para may pangkain pa ako kinabukasan. Malamang sa malamang, hindi pa ako makakalabas nito. Gawa nga nitong Rayuma ko. Nanginginig po ako noon habang kausap si Ninang Sally sa cellphone. Marami pa siyang ibang dinikta na kailangan niya. Nagpalambing na rin siya ng maliit na rice cooker dahil hindi na raw nakakaluto ng maayos ang lumang rice cooker niya. Sinabi rin niya na kung pwedeng ako na muna ang magbayad ng pangbili ng maintenance niya dahil malilate nang dating ang pension niya. Umuo na lamang ako ng umuo. Alam kong kasalanan ko na yon pero ano pa bang magagawa ko? Puro pang guilt trip ang ginagawa ni Ninang sa akin. Ayaw ko nang may nakakatampuhan ako at alam kong issue ko yon. May pagka people pleaser din kasi ako. At siguro'y napansin yon ni Ninang. Kaya nag-take advantage siya sa kahinaan kong yon. Isang bagay na nagpababa ng tingin ko sa kanya. Parang nawala lahat ng respeto ko sa kanya na naipon noong bata pa lamang ako. Dati lagi siyang laman ng mga sinusulat ko noong bata pa lamang ako sa tuwing may assignment kung sino ang isang taong hinahangaan ko bukod sa mga magulang ko. Si Ninang Sally lagi ang bida roon. Alam niya yon lahat kaya nga mas napalapit siya sa akin. Wala akong ibang nakitang masama sa kanya noon. Maliban nung tumanda na ako at nakita kung paano niya ako inaabuso lalo na pagdating sa pera. Parang gusto ko tuloy balikan ang nakaraan. Balikan noong time na nagsusulat ako ng mabubuting bagay sa kanya. Parang gusto kong burahin lahat ng yon at baguhin sa nakikita kong ugali niya sa kasalukuyan. Pero alam kong wala na akong pwedeng magawa pa roon, Papa Dudut. Ang pwede ko na lamang gawin ay tanggapin na lamang na tumanda na ako at nakita ko na ang totoong ugali ng taong hinahangaan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy pa rin si Ninang Sally sa paghingi. Hindi siya makaramdam na dapat ay umawat na siya sa kakahingi. Hindi ko talaga alam kung saan siya noon nakakakuha ng lakas ng loob at kapal ng pagmumukha niya para patuloy na isahod ang kamay niya sa akin. Hindi ko nga magawang isumbong yon kina nanay at tatay ang ginagawa ni Ninang.
Alam kong kagagalitan lamang nila ako at paniguradong magtatampo pa nga ang mga yon dahil parang mas malaki pa nga ang nakukuha ni Ninang Sally kesa sa kanilang mga magulang ko. Yun na rin ang naging dahilan ko noong mga sumunod kung bakit iniiwasan ko na si Ninang. Patuloy ko lang na iniisip na mas importante at mas dapat kong bigyan ang mga magulang ko kesa sa kanya. Nakakaya ngang isipin para kay Ninang dahil mas demanding pa nga siya kesa sa mga magulang ko. Ang mga magulang ko kung ano lang ang iabot ko ay pagpapasalamat na nila yon at makokontento. Pero iba si Ninang Sally, hindi siya marunong makontento hanggat alam niyang unlimited ang tsansa para makahingi sa akin ay inaabuso niya ang pagkakataong yon. Isang araw ay nagpigil na talaga akong sagutin ang mga tawag niya kahit na anong katok niya noon sa kondo ko ay hindi ko na rin siya pinagbubuksan. Tiniis kong hindi makaramdam ng konsensya sa tuwing napapakinggan ko ang hirap niya sa pagkatok. Napapagod din naman siya at umaalis na. Umuulit nga lang siyang pumunta kinabukasan pero ganoon pa rin ang ginagawa ko kahit mabulok na ako sa loob ng kwarto ko sa kondo. Hindi ako lumalabas para maiwasan na siya. Alam kong mapapagod din siya at makakaramdam na. Hanggang sa isang araw ay hindi na niya ako tinawagan sa cellphone, isang araw ay hindi na siya kumatok pa sa kondo ko. Nakahinga na ako ng maluwag. Hanggang isang araw, sa trabaho ko na siya biglang nagpakita. Ninang Sally, anong ginagawa niyo rito sa opisina ko? Ay, pinapasok ako ng guard ninyo. Sabi ko kasi sa kanya, ako ang nanay mo at may iaabot lang ako. Bakit naman po kailangan magsinungaling kayo sa guard? Mapapahamak ako sa ginagawa niyong yan eh. Eh kasi naman, hindi na kita makausap eh. Panay ang tawag ko sa'yo, pero hindi ka naman sumasagot. Busy kasi ako, Ninang. Halos hindi ko na nga mahawakan ng cellphone ko kasi puro na lang ako computer dito sa trabaho. Eh ano bang rason mo kung bakit hindi mo ako pinagbubuksan ng pinto doon sa kondo mo? Lagi akong wala sa kondo kasi madalas naka-OT ako rito sa office. Sinungaling! Hindi po ako sinungaling. Akala mo ba hindi kita naririnig sa loob ng kondo mo? Matanda na ako at malabo ang mga mata. Pero klaro pa rin ang pandinig ko. Ilang beses kaya kitang narinig doon sa kondo mo na palakad-lakad. Ninang, baka naman yung mga daga ang naririnig nyo na palakad-lakad sa kondo ko. Ay nako, huwag mo nang lusutan. Napapahiya ka lang eh. Alam ko namang iniiwasan mo na ako. Kaya ba kinumpronta nyo na lang ako dito sa trabaho ko? Eh parang ganun na nga. Pero mas gusto ko makita ang pinagtatrabahuhan mo. Aba, tama nga ako. Asensado ka na. Maganda itong opisina mo oh. Mukhang mayayaman ang mga empleyado rito. Tama nga talaga ako. Malaki nga ang sahod mo. Hindi naman ata tama na pag-usapan ng sahod ko, Ninang. Tama ka. Mali nga ako ron. Ay, pasensya ka na kung dumiretso ako rito ha. Nalulungkot lang kasi ako sa bahay eh. Ang hirap mag-isa sa buhay. Kung gusto nyo po, pwede kong tawagan si nanay para makapag-usap kayo. Magkwentuhan kayong dalawa. Alam ko gusto ka rin niyang makausap ulit. Ay, wag na. Wag mo na rin babanggitin sa nanay mo na inaabutan mo ako, ha? Baka magselos yun at pagbawalan ka ng bigyan ako. Sige po. Salamat, ha? Sa atin na lang sana itong pagbibigay mo sa akin ng pera. Para naman hindi ako magmukhang masamang ninang sa ibang tao. Alam mo naman yung ibang tao, ang hilig-hilig magkukomento sa buhay ng iba. Kaya iniiwasan ko yung mga ganong klase ng tao eh. Mas mabuti pang mag-isa na lang ako kesa makisalamuha sa kanila. Wala po akong pagsasabihan pero please, Ninang. Baka naman pwedeng umuwi na kayo.
Pag naabutan kayo rito ng boss ko, baka mapagalitan pa ako. Saglit na lang, pwede ba? Gusto ko lang namang pagmasdan itong opisina ninyo eh. Bigla ko kasing naalala nung nagtatrabaho pa ako sa dating opisina ko. Proud na proud ako sa trabaho kong yon. Malaki ang pasahod. Tapos, naililibre ko pa ang mga mahal ko sa buhay. Oh, lalo na ikaw. Di ba nga? Halos ikaw ang nakinabang sa mga sinasahod ko. Kayo ng nanay mo. At habang buhay akong magpapasalamat doon, Ninang. Kaya lang... Hindi habang buhay nasa ibabaw ka talaga, ano? Kaya ikaw, Jenny, ingatan mo itong trabaho mo, ha? At saka, huwag kang gagaya sa akin na nagpauto sa mga scammer. Huwag ka masyado magtitiwala. Baka isang araw, mawala sa iyo ang lahat. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari, no? Kung naging maingat lang sana talaga ako. Huwag nyo na lang pong laging balikan ng nakaraan para hindi kayo malungkot ngayon. Tapos na yun. Tingnan mo nga ako ngayon, oh, Jenny. Sana ko nakabawi. Walang-wala ako. Para akong inaanak na umaasa lang sa aginaldo ng ninang tuwing Pasko. Ay, nako. Alam ko, nasasagad ko na rin ang pasensya mo sa paghingi-hingi ko ng pera sa'yo. Kaya hindi naman kita masisisi kung iniiwasan mo na ako. Kaya lang, Jenny, wala na kasi akong ibang malalapitan at mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Kaya sana naman, matulungan mo rin ako. Tulad ng pagtulong ko sa'yo nung bata ka pa lang. Konti na lang naman ang ilalagi ko rito sa mundo eh. Sana makatulong ka para medyo guminhawa naman ng konti ang mga natitirang araw ko bago man lang ako bawian ng buhay. Nakaramdam ako ng kurot sa mga sinabi ni Ninang Sally. Alam kong madalas nagtutunog nangongonsensya lamang siya. Pero nang pagkakataong yon ay naramdaman ko talaga ang lungkot niya. Ramdam kong balak na niyang sukuan ang laban niya sa buhay. Sa totoo lang ay mukhang sinukuan na talaga niya ang buhay. Mula nung nasangkot siya sa pyramid scheming ay hindi na siya naglakas pa ng loob na ilaban ang kanyang sarili. Hinayaan na lamang niya ang lahat. Nawala yung dating siya, yung masiyahin at matulungin. Matapos siyang masangkot doon kahit piso ay hindi niya iaabot sa mga pulubi. Hindi ko naman siya masisisi at masyadong masakit ang nangyari sa kanya noon. Pero sana'y lumaban pa rin siya ngayon. Kahit sabihing matanda na siya at inihintay na lamang niyang mawala siya sa mundo ay may dahilan pa rin naman para magpatuloy. Kaya lang parang ayaw na nga niya. Siguro dahil nga sa dinidibdib niya masyado ang pagkatalo niya. Nadala na naman ako ng awa sa kanya. Kaya kahit na hindi nga siya humihingi ng pera noon ay inabutan ko pa rin siya ng 500 pesos. Sinabi ko sa kanya na mamasyal muna siya sa mall at kumain na lang doon. Kahit sa food court lang kung ano man ang magkakasya sa inabot ko. Para lang mawala ng lungkot niya kahit na ilang oras lang. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Pagkatapos noon ay umalis na rin siya at sinunod na niya ang payo ko. Nagbalik na ako sa trabaho at alam kong magpapatuloy muli ang cycle ng pagtulong ko kay Ninang Sally. Nagkatotoo naman dahil kinabukasan ay muli niya akong pinuntahan sa kondo. Pinagbuksan ko na siya noon at ayoko na rin magtago pa. Papadudot. Wow! Hindi mo na ako tinataguan, ha? Pinagbuksan mo na rin ako ng pinto. Pasok po kayo, Ninang. Ay, salamat, Jenny. Maupo na po kayo sa paborito ninyong sofa. Alam kong na-miss nyo yan. Gustuhin ko man, pero napagod na ako sa kakaupo sa jeep kanina. Inabutan ba naman ako ng matinding traffic? Kaya tatayo na lang muna ako. Sige po, kayong bahala. May gusto po ba kayong kainin? May natitira pa akong sisig sa ref. Pwede kong initin para makakain kayo. Ay, hindi na. Nakakahiya naman. At saka, saglit lang naman ako rito. May kailangan lang talaga ako. Ano po ba yon? Ano kasi, gusto kong manirahan sa Thailand. Thailand?
Andun kasi yung dati kong katrabaho. Sinabi niya na tumira na lang daw ako doon kasama niya. Hindi rin kasi siya nakapag-asawa. Nalulungkot na nga raw siya dahil mag-isa lang siya ron, samahan ko na raw. Pwede naman po para bagong environment sa inyo. Saka baka ron kayo makapagsimula ng bagong buhay. Yan din nga ang iniisip ko. Hindi na ako makakapagsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Malabo na. Kaya baka sa ibang bansa na ang swerte ko. Susuportahan kita, Ninang. Tama, lumipat na kayo ron. Susuportahan mo talaga ako? Full support naman ako sa mga desisyon nyo sa buhay, Ninang Pwede bang suportahan mo rin ako sa mga gastusin ko sa pagpunta ron sa Thailand? Po? Bigyan mo ako ng pera para maproseso ko yung pagtira ko sa Thailand. O kaya naman, kahit bigyan mo lang ako ng 50,000 para pamasahe ko. At saka, ekstrang pera na rin habang hindi ko pa alam ang gagawin ko ron. Pwede naman ako mag-TNT doon, di ba? Marami namang gumagawa noon. Gusto nyo pa talagang maging illegal ang pagstay nyo sa Thailand? Kung pang-illegal lang ang aabuti ng budget mo, tatanggapin ko na lang. Ako na lang ang didiskarte para maging legal balang araw ang paninirahan ko ron. Siguro naman sapat na yung 50,000 na ibibigay mo. Pero kung may extra ka, 60,000 mo na. Ang hirap kayang mabitin doon. Wala kasi akong ganyang halaga sa bangko ko, Ninang. Ganun ba? Paano kaya kung mag-loan ka na lang? Kasi papayagan ka naman kagad ng bangko mo na umutang. Lalo na kapag nalamang maganda ang trabaho mo. Ayoko pong magkaroon ng utang, Ninang. Huli na naman ito, Jenny. Makakahinga na rin ang bulsa mo kapag nakaalis na ako ng Pinas. Pag wala na ako rito, makakaipon ka na. Hindi mo na ako poproblemahin. Hindi na ako hihingi Dapat nga po hindi ko na kayo pinoproblema Kasi hindi ko naman po kayo obligasyon. Ang sakit mo namang magsalita. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Gusto mo rin ba akong magsabi ng totoo? Alam mo ba, nung bata ka pa lang, umutang sa akin ang nanay mo para ipang negosyo nila ng tatay mo. 20 milyon, tanda ko pa. Ang sabi niya, babayaran daw ako pag lumago na yung negosyo nila ng tatay mo. Pero hindi nangyari yon. Mabilis lang silang nalugi. Kaya hindi na nila ako nabayaran hanggang ngayon. Kaya nga ilang na ilang ang nanay mo sa akin Dahil alam niyang may atraso pa sila ng tatay mo sa akin. Pero hindi ko na siningil pa yon. Hinayaan ko na lang. Kahit nga ako na yung nawalan noon, hindi ko pa rin sila nilapitan kasi alam kong wala rin naman silang maibabalik sa akin. Tulong ko na yun sa kanila. Hindi ko na iniisip na utang nila yun sa akin. Ay, hindi ko po alam ang tungkol dyan, Ninang. Wala naman po silang nabanggit sa akin. Sorry po. Hindi mo nga talaga malalaman kasi bata ka pa naman noon. Paglalaro lang naman ang alam mo at paghingi sa akin ng candy at laruan sa tuwing nakikita mo ako. Gustuhin ko mang masuklian lahat ng ginawa at binigay niyo sa akin noon. Pero hindi ko po kaya. Sana maintindihan niyo po. Ay nako, paano na kaya ako? Paano ako makakapunta nito sa Thailand? Bigla akong nahiya nang malaman kong malaki pala ang naging utang ni nanay kay Ninang. Para ako nakonsensya dahil sa mga nalaman ko. Kaya naman pala umiiwas si nanay kay Ninang dahil may atraso sila noon. Mali ang balitang nakarating sa akin na masyado raw sensitive si Ninang. Kaya iniiwasan siya ni nanay. Gusto kong makaramdam noon ng inis sa mga magulang ko pero matatanda na rin sila at kailangan na rin ng pangunawa. Parang ako talagang naipit sa sitwasyon nila. Hindi ko naman kasalanan ng mga nangyari pero parang ako ang umako sa pagbabayad ng lahat. Kaya pala malakas ang loob ni Ninang Sally na humingi ng humingi sa akin dahil alam niyang may karapatan siyang gawin yon. Dahil may utang ang mga magulang ko sa kanya. Malaking halaga na nga ang naibigay ko sa kanya noon at pwedeng masabing bayad or bayad na dapat ang utang ng mga magulang ko sa kanya. Kaya lang sa puso ko, parang gusto ko pa siyang tulungan. Kaya naman nag-decide ako na sa huling beses ay bigyan ko siyang muli ng aginaldo. Kahit na hindi Pasko at hindi ako ang inaanak. Nag-loan ako ng 50,000 pesos para panimula niya.
Nagpasalamat siya sa akin at sinabing hindi na niya ako gagambalain pa pagkatapos noon. Nang nakaalis na siya ng bansa, saka ako kinausap ang mga magulang ko tungkol sa utang nila kay Ninang Sally at doon ko nalaman na hindi pala totoo ang sinasabi ni Ninang na utang nila. Gumawa lang pala siya ng kwento para kaawaan ko siya at abutan ng pera. Galit na galit si nanay noong nalaman niyang nagbigay ako ng 50,000 pesos kay Ninang. Sumama tuloy ang loob ko sa mga nalaman ko at maraming proof si nanay na hindi totoo ang sinasabi noon ni Ninang Sally. Kaya naman minessage ko si Ninang sa Facebook niya kaya lang hindi na po siya nag-reply pa. Blinak na lamang niya ako at patunay na nagsisinungaling po siya sa akin. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan mula noong naloko ako ni Ninang. Pero hanggang ngayon ay may bitbit pa rin po akong sama ng loob sa kanya. Tinangay niya ang 50,000 pesos ko. Kasama na rin ang pagtitiwala ko. Ano ba sa tingin ninyo ang pwede kong gawin? Gusto ko sanang mabawi ang 50,000 sa kanya at pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa akin pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ano ba ang dapat na gawin ko? Sana po ay matulungan po ninyo ako. Ako ang inyong kabarangay habang buhay at forever, Jeannie. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Desa, senior na po ako. Naging libangan ko na tuwing tanghalian ang makinig sa inyong programa at maraming beses na akong naiyak. Napahalakhak ng tawa at na-stress sa mga kwentong ibinabahagi dito sa Barangay Love Stories. Sabi ko nga minsan ay grabe naman ang nangyayari kay Sender. Kawawa naman at napakatanga naman. Pero napapaisip ako, ang buhay ko pala ay pwedeng itampok sa programa ninyo kaya sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na para bang kinuha mula sa isang teleserye. Hindi ko na po alam kung tatawa o iiyak ako sa mga nangyayari kaya naisipan ko na lamang na sumulat sa inyo. Matagal na panahon na ang nakalipas nang makilala ko si Stephen, isang AFAM na taga-Amerika. Nakita ko sa internet na ang ibig sabihin pala ng AFAM ay a foreigner around Manila. Pero ginagamit na rin siya ngayon na pantawag sa foreigner kahit wala ka sa Maynila. Dati simpleng foreigner o kaya ay kanulang ang tawag. Nagkakilala kami ni Stephen sa isang beach resort kung saan ako nagtatrabaho bilang taga-linis ng kwarto. Sa unang tingin pa lamang ay alam ko nang may kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil sa kulay ng kanyang balat o banyagang accent, kundi dahil sa napaka-gentle niyang paraan ng pakikitungo sa akin. Hindi nga nagtagal ay naging kami at ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Papadudot at inakala kong siya na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Pero sabi nga nila ay hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Dumating ang araw na kinailangan niyang bumalik sa Amerika. Nangako siyang babalik pero habang tumatagal ang paghihintay ay unti-unti kong nararamdaman ang lamat sa aming relasyon. Sa umpisa ay regular pa ang pagpapadala niya ng sulat. Pero kalaunan ay bigla na lamang itong nawala, Papadudot. Naiwan akong nagmumukmok, nagtatanong sa sarili ko kung ano ang pagkukulang ko. Bakit hindi na siya sumusulat sa akin? At dito na nga pumasok sa eksena si Edward. Si Edward ay matagal ko nang kilala. Kaibigan siya ng pinsan ko at matagal nang umaaligid sa akin. Noong una ay hindi ko siya pinapansin dahil mahal na mahal ko nga si Stephen. Pero sa mga pagkakataong umiiyak ako dahil sa kawalan ng balita mula kay Stephen, si Edward ang laging nariyan sa tabi ko. Siya ang nagpapatawa sa akin at umaalalay kapag bumibigat na ang loob ko. Hindi ko maitatangging napapalapit na rin ang loob ko sa kanya, Papadudut.
Desa, parang kanina ka pa nakatulala dyan ah. Bagong taon na pero ganyan ang mukha mo. May problema ka ba? Okay ka lang ba? Halata ba talaga may problema ako, Edward? Heto, hindi ako sinungaling ha. Pero halatang maganda ka pa rin. Bolero ka talaga, Edward. Totoo naman na maganda ka. Kaya nga gusto kita eh. Pero teka ha, hindi lang dahil sa maganda ka, kundi dahil mabait ka. Ewan ko sa'yo. Ito talaga, totoo ang sinasabi ko, Desa. Ayaw mong maniwala sa akin? Siguro kung yung foreigner mo ang nagsabi sa'yo ng maganda ka at mabait, tsak na naglulupasay ka na sa kilig dyan, hindi ba? Siyempre naman, iba kasi kapag yung Prince Charming mo nagsabi nun. Aray naman, ibang klase ka talaga. Kung Prince Charming siya, ano ako sa'yo? Naku, baka may masabi akong hindi maganda. Tingin ko, nabulag ka na talaga ng foreigner na yun. Eh, love is blind nga, kaya ganun. Wow! Ibang klase rin to. Hindi ba alos 2 taon ka nang di sinusulatan nun? Edward, baka saan na naman mapunta tong usapan na to? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Desa. Sulat ka ng sulat. Wala ka nang natatanggap na sagot galing sa kanya, di ba? Ang hirap kaya nun. Siya tong mayaman at hindi pinoproblema ang pagbayad sa pagpapadala ng sulat. Siguro, may iba na yun. Binura ka na sa buhay ng mokong na yun. Tigilan mo nga yun kasi hindi totoo yan. Mahal ako ni Stephen. Payong nagmamalasakit lang ha. Kung talagang mahal ka nun, binabalikan ka na at sinasagot ang sulat mo. Parang ganyan naman lahat ng mga kano. Tingin ko talaga hindi ka nababalikan nun. Marami na ako naririnig sa mga tulad nila. Matapos makuha ang gusto sa babae, ayun, kumaripas na. Hindi na binabalikan ang babae nila. Bawiin mo sinasabi mo, Edward. Hindi ganun si Stephen. Bawiin mo! Pasensya ka na, Desa. Hindi ko pwedeng bawiin yun kasi totoo yun. Kaya gumising ka na. Iniwan ka na ng foreigner mo. Hindi ka nababalikan nun. Hindi. Hindi. Araw-araw ka na lang ganyan. Hindi siya dapat iniiyakan. Tama na nga, Edward. Nandito naman ako. Gusto kita. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng lalaki na yun. Hindi. Mahal ko si Stephen. Pwede ba? Hindi kita gusto. Ako lang ang lalaking nagmamalasakit sa'yo. Ako ang nandito sa'yo ngayon oh. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin kita. Edward, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na babalikan ako ni Stephen? Kung talagang babalikan ka at mahal ka nun, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag ka nang umasa dun. Nasa kabilang mundo yun. Hindi ka nakakasiguro kung talagang mahal ka nun kasi hindi mo nga siya nakikita. Basta, babalik siya para sa akin. Babalikan niya ako. Ilang beses mo na rin yung sinasabi, pero wala. Alam mo, wala kang pake. Umalis ka na nga. Huwag mo akong lalong binibwisit. Hindi naman kita binibwisit. Kung pera lang ang gusto mo sa kanya para maiahon kayo sa kahirapan, kaya ko yun. Ano? Nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo. Kita mo naman, lumalaki na to. Kumikita. Grabe ka. Tingin mo ba sa akin mukhang pera? Nabibili? Hindi sa ganun. Pero aminin natin, kailangan natin ng pera. Ng buhay na masagana. Ayaw ko rin mag-asawa kung hindi ko kayang buhayin ang pamilya ko. Kaya nga ngayon nandito ako sa'yo at sinasabi ko to kasi handa na ako. Kaya na kitang buhayin at ang mga magiging anak natin. Edward, pasensya ka na. Pero si Stephen ang mahal ko. Siya lang. Tsaka gusto ko talaga na iisang lalaki lang. Teka, pasensya ka na sa sasabihin ko. Pwede kasing pampalipas oras ka lang ng Stephen na yun. Basta ako, mahal kita. Nandito lang ako para sa'yo. Grabe ka. Sa totoo lang talaga tayo, Desa. Basta, nandito lang ako. Ilang beses na ako nagsabi sa'yo na gusto kita. Hindi man asultong mga mata ko, pero sa'yo lang tumitingin to. Pero, hindi rin pwede na maghihintay ako sa wala. Kaya pag-isipan mo na tong aloko. Kasi totoong mahal kita, Desa. Huwag ka nang umiyak. Sige, hindi na kita iistorbohin. Aalis na ako. Simpleng babae lang po ako noon, Papa Dudut. Tahimik po ako at walang ibang pangarap kundi ang makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Buong akala ko talaga na si Stephen na yon, pero dahil sa tagal na hindi siya nagparamdam, ay parang sinasabi nito sa akin na pinapaniwala niya lamang ako na mahal niya ako. At tama si Edward sa mga sinabi nito na ginagamit niya lamang ako at nang nakuhan nito ang gusto'y hindi na nagparamdam pa.
Nang dumating si Edward sa buhay ko ay isang lalaking hindi ko akalaing mamahalin ako at walang judgment na hindi na ako virgin. Grabe kasi ang prejudice ng mga tao noon, pero si Edward ay tanggap niya ang nakaraan ko. Naging sandigan ko si Edward nang iniwan ako ni Stephen. Akala ko si Stephen na ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Pero mali pala ako. Iniwan niya ako sa ere at hindi na binalikan pa. Sa mga panahong yun si Edward ang nagparamdam sa akin ng halaga. Sa kabila ng lahat ng sugat sa puso ko, pinilit ni Edward na buuin ang pagkatao kong nagkalamat dahil sa nakaraan. Dahil sa pagmamahal ni Edward, natutunan kong muling buksan ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko siya at hindi nagtagal ay nagpakasal kami. Akala ko sa wakas, ito na ang simula ng masayang pamilyang bubuuin namin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik si Stephen sa buhay ko. Nagulat ako, Papa Dudut, nang makita siyang muli. Nakipagkita siya sa akin kahit masakit ay kinausap ko siya. Gusto kong malaman kung bakit siya bumalik at ano ba ang hinahanap niya matapos ang lahat ng ginawa niya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at wala siyang natatanggap na sulat na galing sa akin. Pareho kaming nagtataka at baka nawala ang mga sulat naming dalawa. Hindi ko alam kung papaano pero nadala ko sa init ng muling pagkikita namin, Papa Dudut. May nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Pagkatapos noon ay sinabi ko na kay Stephen na hindi na kami pwedeng magkita at makipag-communicate pa kasi may asawa na akong tao. At ang nangyari sa amin sa kama ay isang pagkakamali lamang. Sumang-ayon siya at hindi na nga kami nagkita matapos ang tagpong yon pero nabuntis ako, Papa Dudut. Walang araw na hindi ko ipinagdarasal sa langit na sana anak lang namin ni Edward ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Na hindi nagbunga yung nangyari sa amin ni Stephen pero laking gulat ko na asul ang mata ng anak ko. Parang Snow White sa balat. At ang nga ito ni Stephen at hindi ko maitatago ang kataksilan na ginawa ko kay Edward, Papa Dudut. Han, kausapin mo naman ako. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Sorry. Pinagmumukha mo akong tanga. Han, huwag kang sumigaw. Baka magising yung bata sa kwarto. Anong kaibangan tong ginawa mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Nasalisayan ako ng isang kano? Wow! Han, sorry na. Sorry? Kaya ba ng sorry mo na bawiin ang lahat? Ginawa ko naman ang lahat, Desa. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Ayoko sanang sabihin to pero naging mabuti ang kalagayan mo nang pinakasalan kita. Nagsumikap ako para maging maayos ang buhay natin. Naging tapat ako sa'yo pero ito ang igaganti mo sa akin? Gusto ko lang naman kausapin siya. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya eh. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi niya sinasagot yung mga sulat ko noon. Nagkita pala talaga kayo ng kanong yun? Nagpauto ka naman sa mga sinabi niya. Tapos tumihaya ka. Hindi pa ba ako sapat? Gusto mo talaga sa ganung lalaki? Ibang klase ka rin talaga. Anong pinagkaiba mo sa ibang babaeng nagbebenta ng aliw? Sa ginawa mo, mas masahol ka pa sa kanila. May gana ka pang sampalin ako? Ikaw tong nagtaksil? Ikaw tong nangloko sa akin? Hindi ako bayaran, Edward. Eh kung hindi ka bayaran, anong ginawa mo? Di ka bayaran. Alam ko na kung ano ka. Makati ka. Nagpakamot ka sa lalaking yon kahit may asawa ka na. Marumi kang babae. Pinagtaksilan mo ako. Sorry na. Natukso lang ako. Lintik na dahilan yan. Ano? Natukso tapos nagumpugan kayo sa kama? Tapos ayun, nakalunok ka ng bola at lumaki ang tiyan mo. Tapos eto, tingnan mo yung anak mo. Kulay pa lang ng mga mata, kitang-kita na ang pagtataksil mo sa akin. Anong klase kang asawa? Oo na. Mali na ako. Mali ang ginawa ko. Akala ko kasi
Pinigilan ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa rin ako makipagsiping sa kanya. Pero matapos namin ginawa yun, sabi ko sa kanya na yun na talagang huli namin pagkikita dahil may asawa na ako. Dahil ayoko magkasala pa. Isang beses nyo lang ginawa tapos nakabuo agad. Ang talas pala ng anong yun. Eh di doon ka na. Grabe naman yung matras mo na yan. Gusto talagang magpalahi. Gusto mo palakpakan kita, Desa? Magtatawag ako ng mga kapitbahay para pumalakpak kami sa ginawa ninyo. Edward. Saka isang beses o maraming beses man yan, nagkasala ka. Nagtaksil ka at yung anak mong yan ang ebidensya ng pagtataksil mo sa akin. Edward, patawad. Ang sakit, Desa. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi kita masisisi kung galit ka. Siguro nga, maghiwalay na lang tayo. Hindi akong babae para sa'yo. Ano? Kasi nga ang bait-bait mo sa akin eh. Ginawa mong lahat para sa akin pero itong sinukli ko. Ayoko naman na magsama tayo at araw-araw mo ipapamukha sa akin ang nagawa ko. Ayoko na araw-araw na makikita mong anak ko sa pagkakasala. Kaya siguro, maghiwalay na lang tayo. Hindi. Hindi tayo pwede maghiwalay. Pero, nagkasala ako sa'yo. Nagtaksil ako. Sandali! Huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi ko rin kayang mawala ka. Eh anong gagawin ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo at sa pamilya mo. Tsak na magiging pulutan tayo ng mga chismis ng kapitbahay. Teka lang, may nakaalam ba na nagkita kayo ng kanuna yon? Yung kapatid ko, siya lang ang may alam. Ayaw ko maghiwalay tayo. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa pa ng bagay na ikakasama at ikakasira ng relasyon natin. Han? Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo naman, mahal kita. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Pero, paano ang bata? Paano ang itsura niya? Pwedeng sabihin nating pinaglihi mo siya sa biren sa simbahan. Parati ka namang nasa simbahan eh. Ano? Yan ang sasabihin natin. Anak ko yung batang inuluwal mo. Ako ang ama, pero ipinaglihi mo siya sa mga santo. Kaya naging ganun ang itsura ng anak natin. Nagulat ako sa mga pahayag ni Edward ng gabing yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ako ng asawa kong si Edward pero nasaktan ko siya ng todo dahil sa isang katotohanan na hindi ko na kayang itago. Masakit kay Edward na malaman na iba ang ama ng anak namin. Ramdam na ramdam ko ang sakit at pighati niya sa tuwing tinitingnan niya ang aming anak. Wala akong magawa kundi ang umiyak at tumingin ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang saktan si Edward ng tuluyan lalo na't alam kong mahal na mahal niya ako. Kahit pa masakit para sa kanyang nangyari ay sinabi niyang hindi niya ako kayang iwanan. Matapos nga ang pag-uusap na yon ay hindi na niya ako sinumbatan pa. Hindi niya ako tinulak palayo. Pero alam kong bawat araw na kasama niya ako ay isang mabigat na laban yon para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay naaawa ko kay Edward. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa kong pagtataksil. Kaya naging mabuting asawa ko sa kanya at kinalimutan ko na ng tuluyan na may isang Stephen akong minahal. At para sa amin dalawa ni Edward, ang anak ko ay galing sa dugot laman namin ni Edward. At pinaglihi ko lamang ang bata sa mga birhen na nakikita ko sa simbahan. Siguro ay nakuha ni Edward ang ideya na ito noong pinag-aaralan niya sa high school yung tungkol kay Maria Clara sa libro ni Dr. Jose Rizal. Ibang klase ang pagmamahal ni Edward. Walang katumbas ang paglimot niya sa mga kasalanan ko at pagpatuloy sa pag-ibig na kanyang ibinigay sa akin ng mga panahon na kahit nasasaktan siya ay patuloy pa rin siya sa pagmamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Edward po ay hindi lamang asawa ko. Naging tagapagligtas ko siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Sa kabila ng pagkakamali ko ay tinanggap niya ang lahat. Siya ang tumayong ama kay Scarlett kahit alam niyang hindi niya ito dugo. Hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang katotohanan yon. Sa halip ay niyakap niya si Scarlett na parabang siya mismo
ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi ko kayang sukatin ang laki ng sakripisyo ni Edward para sa amin. Napakabuti niyang tao at kahit gaano kasakit ang nagawa ko, pinili niyang manatili para maging asawa ko at ama ni Scarlett. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa aking pagkakamali. Hindi dahil sa pag-iwas kundi dahil mas pinili naming ituon ang panahon at lakas namin sa mga bagay na mas mahalaga. Sa pag-aalaga kay Scarlett at sa muling pagbuo ng aming pamilya, ang sentro ng aming mga oras. Sa kabila ng mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay sa tunay na ama ni Scarlett ay hindi nagpatinag si Edward. Pinangalandakan niya sa lahat na anak niya si Scarlett at pinagbantaan pa. Nakakasuhan ang mga nagsasabing hindi niya anak si Scarlett. Matapos ang ilang taon ay nagkaanak din kami ni Edward. Nakita kong masaya siya at pantay ang tingin niya sa mga anak ko. Kaya naman sa aspetong yun ay sobrang nagpapasalamat ako kay Edward. Pero habang lumalaki si Scarlett at nagkakaisip, ay hindi maiwasan na magtanong ito sa kanyang itsura. At gaya nga ng sinabi ni Edward ay pinaniwala namin ang bata na pinaglihi ko siya sa birhen at kami naman ni Edward ay hindi na namin pa napag-usapan ang tungkol sa pangangaliwa ko noon at ang tungkol kay Stephen, Papa Dudut. Scarlett, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ma? Anak niyo po ba talaga ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo, anak kita. Siyempre naman. Hindi niyo po ba ako napulot sa basurahan? Ay, ikaw talagang bata ka. May maganda bang bata na iniwan lang sa basurahan? Hindi kita napulot sa basurahan, anak. Galing ka sa tummy ni Mama. Anak ka namin ng papa mo. Kaya tumahang ka na, okay? Pero sabi ng mga kalaro ko, hindi daw ako Pinoy. Kaya hindi niyo ako anak. Sino ba yung mga kalaro mo na yan para masabihan ko na mali ang sinasabi nila? Tsaka, huwag ka nang makipaglaro sa kanila. Sa mga bunsong kapatid mo na lang ikaw makipaglaro. Ha? Sila dapat ang kalaro mo. Ang gusto ko, girls ang kalaro ko, Ma. Ah, sabihan ko ang pinsan mong si Meryl na pumunta dito sa bahay para makipaglaro sa'yo, ha? Bibili kita ng panibagong manika, okay? Sige po, Ma. Kaya tumahan ka na. Ikaw talaga, nagpapapaniwala ka sa mga yun. Mama, may iba pa po silang sinasabi. Parati nga nila akong tinutukso talaga. Ano na naman? Ang sabi nila, Amerikana daw ako. Blue daw kasi yung mata ko eh. Tsaka ang puti-puti ko. Naku, naiinggit lang yung mga yun sa'yo kasi you're a princess. Ganyan kaya kulay ng mga mata ng mga manika, di ba? Alam mo, may kukwento ako sa'yo kung bakit ganyan ka kaganda. Gusto mo bang marinig? Opo, Ma. Halika rito. Dito ka sa tabi ko. Gusto kong niyayakap ang baby ko kapag nagkukwento ako eh. Alam mo anak, mahal na mahal ko ang papa mo. Kaya pinakasalan ko siya. Nakita mo yung picture na nakasabit sa baba? Yung puti po ang damit ninyo na parang Reyna po? Tama! Yon ang pinakamasayang araw ko para akong reyna at yung papa mo naman ang hari. Tapos syempre, nagdasal talaga ako noon para biyayaan ako ng magandang anak. At doon nga ako nagdasal sa birhen hanggang sa nabuntis ako. Dito ka sa tiyan ko. Parang yung baby brother ko nung nasa tiyan mo pa po siya? Ganun na nga. At habang pinagbubuntis kita, parati kong tinitingnan yung mga birhen sa simbahan. Ang gaganda nila, ang puputi, at ang pupungay ng mga mata. Doon kita pinaglihi, kaya nang lumabas ka sa tiyan ko, sabi ko, parang birhen ang baby girl ko. Ah, kaya pala ako ganito, Ma. Sa inyo talaga ako galing? Siyempre, dito ka sa tummy ni Mama. Naniniwala ka na ba? Opo, Ma. Naku, parang ang seryoso ng mag-ina ko ah. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Papa,
kinuwento ni Mama na pinaglihi daw po ako sa santo, kaya ganito po yung itsura ko. Oo anak ko. Kaya ang ganda-ganda mo. Pakis nga ako sa baby ko. Naku, maganda ka nga baby. Pero amoy araw ka naman. Maghapon ka bang naglaro? Opo. Naku, kailangan mo nang maligo baby. Sige na, maligo ka na. Big girl ka na, di ba? Sige na, baka mahilo pa si Papa sa amoy mo. Sige po, Papa, maliligo na ako. Han, natatakot talaga ako na kung lalaki na si Scarlett, hindi na siya maniniwala sa kwento natin. Han, pwede bang wag ka na mag-isip ng ganyan? Nandito ako. Sasabihin ko sa kanya na ako talaga ang ama niya at pinaglihi mo nga siya sa santo. Tapos ang kwento. Oh, bakit ka naman umiiyak? Salamat sa pagmamahal, Edward. Salamat sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat dahil minahal mo rin ako at hinayaan mo akong maging ama sa anak mo. Mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita, Han. Mula sa araw na isinilang ko si Scarlett ay nangako ako na ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Pagmamahal, proteksyon at isang magandang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na ibinigay din yon ni Edward sa kanya kahit alam nitong hindi niya kadugo si Scarlett. Simula pa na umalit si Scarlett, si Edward na ang tumayong ama niya. Ginawa niyang lahat para mahalin at alagaan si Scarlett na parang tunay niyang anak. Lumaki si Scarlett na hindi nalaman ang katotohanan. Papadudot sa bawat gabi na iniisip ko kung aaminin ko ang totoo sa kanya ay umiiyak ako. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang masaktan siya. Pero alam kong kailangang mangibabaw ang katotohanan. Kaya nung naging 18 years old na siya ay naisip ko na hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na kailangang sabihin ko sa kanya ang lahat-lahat. Sa loob ng 18 years, binabangungot ako sa bawat gabi. Iniisip ko kung paano niya tatanggapin ang katotohanan. At eto na nga ang bangungot na yon, Papa Dudut. Nakita ko ang galit sa mukha ng anak ko noong hinarap niya ako para sa katotohanan. Parang gusto ko na lamang na namunin ako ng lupa dahil nadudurog ang puso ko habang nakikita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero naisipan ko rin na mas mabuti nang pakawala ng kasinungalingang matagal kong tinatago. Alam kong sa dulo ay kailangang maging buo ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Karapatan niya yon, kaya hinarap ko si Scarlett ng buong tapang. Kahit nanginginig ang boses ko at sinabi ko sa kanya na siya ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, Papa Dudut. Niyakap ko siya kahit ramdam kong lumayo ang loob niya sa akin ng mga oras na yon. Ma, 18 years old na ako. Hindi na ako bata. Sino ba talaga ang tatay ko? Sino? Scarlett, anak. Nung bata pa ako, naging usap-usapan na hindi ako anak ni Papa. Dahil nga mukha akong anak ng isang kano. Maraming beses kitang tinanong. At maraming beses mo rin akong sinagot na pinaglihi mo lang ako sa santo. Ma, hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyong pagsisinungaling? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Amerikano nga bang tatay ko, Ma? Scarlett, ang mahalaga, mahal ka namin ng Papa Edward mo. Ibig sabihin, totoo nga. Anak, Ma, 18 years niyo ako niloloko. kailangan ko kasing... Anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo, Ma? Gusto ko lang marinig mula sana sa inyo yung totoo eh. Pero hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin sabihin. Umami na si Tia Magda. May kasintahan ka daw na isang Amerikano. At yun yung nakabuntis sa'yo. Siya yung ama ko. Pero
Ang ipinagtataka ko lang, mag-asawa na kayo ni Papa nun, di ba? Ibig sabihin, nangaliwa kayo? Ako yung bunga ng pagtataksil nyo kay Papa. At saka, nagpakamartir si Papa. Inako niya ako at itinuring na tunay niyang anak. Anak, sorry. Bakit niya tinago sa akin yun? Totoo ang nalaman mo. Anak kita sa isang Amerikano, si Stephen. Nagmamahalan kami, pero nung bumalik siya sa Amerika, hindi na siya sumulat sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Dumating sa buhay ko ang papa mo, minahal niya ako, at doon nagpakasal kami. Pero dumating si Stephen, nagkita kami. Maling nakipagkita pa ako sa kanya, parang bumalik yung dati. Akala ko hindi ako mabubuntis kasi isang beses lang namin ginawa yun, pero nabuntis niya ako. Nabuo ka namin. Ma, bakit mo nagawa yun? Gusto ko nang makipaghiwalay sa papa mo noon kasi isang pagtataksil ang ginawa ko, pero tinanggap niya ako. Tinanggap niya tayo. At para sa kanya, galing ka sa dugot laman niya, anak ka ng Papa Edward mo. Han? Scarlett, anak? Oh, bakit kayo nag-iiyakan? Pa, alam ko na po yung totoo. Alam ko nang hindi niyo po ko tunay na anak. Alam kong hindi ako pinaglihis sa mga santo. Kasi anak ako ng isang kano. Hindi! Anak kita, Scarlett! Anak ka namin ng mama mo! Tama na! Mga sinungaling kayo! Scarlett! Scarlett! Hayaan mo muna yung bata. Paano kung may mangyari sa kanya, Han? Masakit para sa anak natin na nalaman niya ang totoo. Hayaan na muna natin siya. Babalik din yun. Pero paano kung hindi na siya bumalik, Edward? Paano kung tuluyan na siyang magalit sa akin? Hindi ko alam kung kaya ko yun. Nakita mo naman kung paano niya ako tingnan kanina, di ba? Puno siya ng galit. Han, makinig ka. Hindi ba dati, galit na galit ako nung una kong nalaman ng totoo? Pero napatawad kita. Hindi naging madali, pero nagawa ko. Alam kong kaya rin niya ni Scarlett. Kailangan lang niya ng panahon. Alam kong totoo yan, Han. Pero ibang sakit ang makita ang anak mong nasasaktan eh. Para bang hinugot yung bahagi ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng ginawa ko para sa kanya, pero ngayon, parang hindi niya yun naramdaman. Hindi yan. Ramdam niya yun. Ngayon, maaaring galit siya. Nalilito. Pero kilala ko si Scarlett. May puso yan. Tulad ng sayo. Mahal na mahal ka niya. Kahit nasaktan siya ngayon, mapapatawad ka niya. Ito talagang kinatatakutan ko, Edward. Dumating na. Lahat ng taon na tiniis ko ang takot at pangamba, parang wala na akong natira para sa sarili ko, pero eto na nga. Wala na akong tinatago. At yan ang mahalaga. Wala ka nang itatago. Wala ka nang bigat na dinadala. Han, ginawa mo na ang tama. At sa dulo, makikita rin ni Scarlett yan. Han, taana. Han, ano kung mas piliin niyang lumayo? Edward, hindi ko kaya. Hindi mangyayari yan. Kung napatawad kita, kaya rin niyang gawin yun. Ngayon, hayaan mo munang lumipas ang galit niya. Ibigay mo sa kanya ang panahon para humupa ang emosyon niya. Sana nga, Edward. Sana nga. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Tuluyang lumaya si Scarlett sa bahay, Papa Dudut. Napakasakit sa akin bilang isang ina na makita ang anak kong nagdadala ng bigat sa kanyang puso dahil sa katotohanang hindi niya matanggap. Ang sekreto na matagal ko nang tinatago ay parang bomba na sumabog sa pagitan naming mag-ina, Papa Dudut. Parang nawasak ulit ang pagkatao ko. At bumalik ang mga alaala ng panahong nagpakatanga ako. Sa pag-asang mahal talaga ako ni Stephen. Hindi ko inakalang ang lalaking yon nang siyang magmamarka ng dugong kano sa anak kong si Scarlett. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang tawagan. Ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone niya.
Napakaraming tanong ang gumugulo sa isipan ko. Mali ba ang desisyon kong aminin sa kanya ang katotohanan? Wala akong ibang hangad kundi ang mailapit siya sa katotohanan. Ngunit sa halip na magkaintindihan kami ay parang mas lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Nang mawala siya ay walang minutong hindi ako nag-aalala sa kanya. Kung nakakain na ba siya, may tinutuluyan ba o kung hindi ba siya inaabuso ng ibang tao. Bilang isang ina, isang matinding bangungot ang pag-alis ni Scarlett Papadudut. Parang iniwan ako ng liwanag sa buhay ko. Maraming beses kaming naghanap sa kanya pero wala talaga. Masakit ang mawala siya at hindi ko sinusukuan ang pag-asang magkakaayos kami kapag dumating ang araw na magkita kaming muli. Patuloy akong nananalangin na makita siyang muli at maipadama sa kanya ang pagmamahal ko ay walang hanggan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi kailanman naging kasalanan ang kanyang pagkatao. Dahil ang pagdating niya sa buhay ko ay isang blessing na araw-araw ko na pinagpapasalamat sa Diyos. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, 3 taon akong walang balita sa nag-iisang anak kong babae. Napakasakit nang bigla na lang siyang lumayo. 3 taon ako nagtiis at tinatanong ang sarili, nasaan na kaya siya? Kumakain kaya siya ng maayos? May sakit ba siya? Pero walang sagot, Papadudut. Walang sagot. Ni Hani Ho ay wala akong nahagilap. Hinahanap ko siya sa mga kaibigan niya pero kahit sila ay hindi rin po alam kung nasaan na siya. Parang nawala na ako ng bahagi ng buhay ko na hindi ko alam kung kailan babalik. Hanggang isang araw, Papadudot, ay bigla siyang bumalik at nakita ko siya sa pintuan ng bahay namin. Dala ang isang maliit na bag. Agad akong lumapit sa kanya pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Hindi lang siya umuwi, Papadudot, sapagkat buntis siya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa takot kong baka muli siyang mawala. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at pansin ang takot at hiya sa mga mata niya. Kaya sabi ko sa kanya na kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Ano kaya mga pinagdaanan niya sa 3 taon na nawala siya? Sino ang ama ng dinadala niya? At bakit hindi niya man lang ako sinabihan, Papadudut? Scarlett? Anak! 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 Naupo ka. Ano nangyari sa'yo? Miss na kita. Mama, Oo, nandito lang si mama mo. Huwag ka nang umiyak. Buti umuwi ka. Alalang-alala ako. Ang mga kapatid mo at ang papa mo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, I'm sorry po. Anong sorry? Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Ma, naiintindihan ko na. Pinatawad na po kita. Anak ko, kumain ka na ba? Ha? Ipag-ahanda kita. Ma, may problema po ako. Ano yun, anak? Ano bang problema mo? Ma, buntis ako. Ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Matulungan mo ako, Ma. Sinong nakabuntis sa'yo? Kailangan ka niyang pakasalan. Ma, hindi pwede. Anong hindi pwede? Binuntis ka niya, anak. Dapat ka niyang panagutan. Ma, kasi may asawa siya. Ano? Ma, hindi ko naman alam na may asawa na pala siya eh.
Ginawa niya akong kabit na hindi ko alam. Napakatanga ko. Napakatanga ko. Tanga-tanga ko talaga. Anak, Ma, gusto ko po sanang ipalaglag na lang itong dinadala ko. Scarlett, hindi. Hindi ako papayag, anak. Wag na wag mong ipapalaglag ang bata. Walang kasalanan ng bata para pagkaitan mo siyang mabuhay, anak. Alam mo, kung nalaman ko lang na ang pinagbubuntis ko ay hindi dugo ni Edward, pwede kong ipalaglag ang bata. Pero naisip ko, walang kasalanan ng bata sa tiyan ko. Wala kang kasalanan. Kailangan mong makita ang mundo, kaya kailangan ding makita ng magiging apo ko ang mundo, anak. Ma, nagkamali ako. Wala kang kasalanan, anak. Umibig ka lang sa lalaking hindi karapat-dapat. Anak, maraming taon na bumabagabag sa akin ang ginawa ko kahit pinatawad na ako ng Papa Edward mo. Hindi madali, pero alam kong kakayanin mo. Kalimutan mo ng lalaking yon, mag-umpisa ka kasama ang anak mo. Ang apo ko. Okay lang po sa inyo na wala akong asawa? Na magiging laman tayo ng chismis ng mga kapitbahay? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante, maipanganak mong anghel na yan at ipadama natin sa kanyang pagmamahal. Okay? Opo, Ma. Salamat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ganyan talaga ang isang ina. Mararanasan mo na rin kung paano magmahal ang isang ina. Itatago ko rin po ba sa kanya ang totoo? Na ang ama niya ay may ibang pamilya pala? Nasa sayo yan, anak. Pero siguro kapag kaya na ng isip niya, sabihin mo pa rin ang totoo. Sige po, Ma. Kailangan ko maging totoo sa anak ko. Ma, nasan po pala si Papa? Nasa kwarto. Oh, Ma. Bakit naman ganyan ang mukha niyo? May sakit ang papa mo, Scarlett. Ano po? May cancer siya. Nagpapahinga lang siya ngayon kasi kagagaling lang namin sa chemo niya. Papa! Alam mo, magiging masaya yon kapag makita niyang panganay niyang napakaganda. Ma, gusto ko po makita si Papa. Halika, sigurado akong masusurprise yon kasi nandito ka na. Nang dumating ang araw na bumalik si Scarlett sa bahay namin ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin, Papa Dudut. Masaya ako dahil muli ko siyang nayakap pero may kasamang takot at awa sa puso ko dahil sa kanyang kalagayan. Buntis siya, Papa Dudut, at napakabata pa niya para sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay nangibabaw ang saya dahil alam kong magiging lola na pala ko. At handa akong suportahan si Scarlett sa bawat hakbang ng kanyang pagiging isang ina. Habang unti-unting bumabalik ang sigla sa aming pamilya, isang masakit na katotohanan ang kinaharap namin. Ang asawa kong si Edward ay may cancer. Alam naming limitado na ang oras na meron siya. Sa bawat araw ay isang laban para sa kanya, Papa Dudut. Ramdam ko ang hirap na dinaranas niya. Pero kahit sa gitna ng sakit ay pinipilit niyang maging matatag para sa amin. Masakit makita siyang nagdurusa. Pero nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat ay nariyan pa rin siya bilang haligi ng aming pamilya. Nang makita ni Edward si Scarlett, hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mga mata habang hinahawakan niya ang kamay ng aming anak. Mahal na mahal niya si Scarlett at kitang-kita ko ang kanyang pagmamalasakit. Ang tagpong yon ay tila nagbigay ng liwanag sa kabila ng dilim na nararamdaman namin dahil sa kanyang karamdaman. Pagkalipas ng isang taon ay nakita namin ang napakagwapong anak ni Scarlett. Masayang-masaya si Edward na mayakap ang kanyang apo. Pero sa likod ng masayang tagpong yon ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. May inamin sa akin si Edward, Papa Dudut, isang lihim na matagal niyang itinago. Ang nalaman kong yon ang tila sumira sa mundo ko na parang lahat ng pinanghawakan ko ay isang kasinungalingan.
Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong gawin ang lahat para sa aming pamilya kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, Papa Dudut. Han, Han, huwag ka nang magsalita. Kailangan mong magpahinga para mapadali ang paggaling mo. sa palagay ko, hindi na ako gagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakaapo ka pa. Dapat makarga mo pa sila. Parang hindi ko na kaya yun. Hindi ko na siguro makikita ang magiging apo ko sa kanila. Pwede bang hindi? Kaya mo pa. Masaya na ako na makitang muli si Scarlett. Nandito na siya, kasama mo. Okay na sa akin na makita ko ang una kong apo. Namana niya kagwapuhan ko. Han, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang babaw talaga ng luha mo. Ikaw kasi. Han, patawarin mo ako. Patawarin? Para saan? Wala ka namang ginawang masama para ihingi mo ng tawad sa akin na. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ko na talaga kayang itago to, Han. Walang araw na hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko sa ginawa ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Han? Malaki kasi ang kasalanan ko sa'yo eh. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Han, ano ba yon? Tungkol to kay Stephen. Ano? Anong tungkol sa kanya? Gusto talaga kita. Pero naunahan lang ako ni Stephen sa panliligaw sa'yo. Kaya nung umuwi siya ng Amerika at nang minsang bumisita ako sa post office, nakita ko ang sulat mo. Han, may ginawa ako sa sulat mo. Sorry. Han, anong ginawa mo? Kinuntsaba ko ang kaibigan ko sa post office. Sabi ko, wag na wag niyang ipadala ang sulat mo. At kung may darating mang sulat mula kay Stephen, hindi niya ito ibibigay sa'yo. Ano? Mahal ka ni Stephen. Ginawa ko siyang masama sa iyong mga mata. I'm sorry. Han, bakit? Nagawa ko ang lahat kasi nga mahal kita. Naging madamot ako. Ayaw kitang maging masaya sa kanya. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Kaya nung nalaman ko nagkaanak kayo, alam kong dahil yun sa hindi pa rin nawala ang pagmamahalan yung dalawa. Nakokonsensya ako sa araw-araw sa ginawa ko. Tuwing nakikita ko si Scarlett, naalala ko ang ginawa kong pagtutol sa ugnayan niyo ni Stephen. Pero minahal ko si Scarlett na parang tunay kong anak. Hindi ako nagsisinungaling sa pagmamahal at pagtanggap sa kanya. Para sa akin, anak ko si Scarlett. Lahat ng sulat mo at ang sulat ni Stephen. I'm sorry, Ann. Lahat daw yun pagkatapos ko mabasa. Sinusunog ko. Han, Sana mapatawad mo ako. Alam kong hindi mo ako madaling mapapatawad dahil sa ginawa ko. Pero Ann, mahal na mahal kita. sandali lang. Ang sakit sa dibdib. Parang hindi ako makahinga. Han, ayoko nang marinig yan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ann, I'm sorry. Mahal mo ko, kaya tayo nagpakasal sa isa't isa. Kalimutan mo na yan at isipin mong hindi nangyari yung sinasabi mo. Sa pagkakaalam ko, sa naging buhay ko kasama ka at ang mga anak natin, naging mabuti kang asawa sa akin. Naging mabuti kang ama sa mga anak natin. Yun lang ang katotohanan na gusto kong marinig. Tinaguyod mo ang pamilya natin ng maayos. Dugot pawis. Hindi man naging perpekto ang pagsasama natin pero alam natin na mahal natin ang isa't isa. May mga pagkakamali tayo. Malaki din ang pagkakamali ko pero kinalimutan mo. Kaya ayokong isipin na nangyari ang sinasabi mo sa akin. Pwede ba? Ma? Pa? Oh, bakit nag-iiyakan kayo?
Naaalala lang namin kung paano kami unang naging kami. Alam mo naman, Hay nako, kayo talaga? Nasaan ang apo ko? Nasa kwarto po. Pinatulog ko po muna. Pwede mo bang dalhin dito ang apo ko? Oo naman pa. Scarlett, anak. Mahal na mahal kita at ang anak mo. Pa, mahal na mahal ko rin po kayo. Pakis nga po ako sa papa kong pogi. Mwah! Pagaling ka na kasi pa, para mas lalo kang pumogi. Sandali pa, kunin ko lang si baby. Balik agad ako dito. Salamat, anak. Han, salamat. Han, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Papadudot, isang masakit na katotohanan ng narinig ko kay Edward at hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na malalaman ko na naging faithful pala si Stephen sa akin. Na mahal niya talaga ako at yung huling pagkikita namin, yung paano namin binuo si Scarlett ay puno ng pagmamahalan. Nang aminin ni Edward sa akin ang isang lihim na matagal niyang itinago ay parang sumabog ang lahat ng paniniwala ko sa kanya. Masakit, Papadudot, sobrang sakit na halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit ay pinilit kong magpakatatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa aming pamilya. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran at hindi ko kayang talikuran ang aming mga anak. Lalo na si Scarlett. Sa kabila ng pagkasira ng tiwala ko kay Edward, alam kong kahit papaano ay naging mabuti siyang ama sa mga anak namin. Sa bawat sandaling nakikita ko siyang nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanila ay parang binuon niya ulit ang tiwala ko sa kanya. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa yon, lalo na tuwing nakikita ko kung paano niya itinuring si Scarlett bilang isang anak. Kahit na hindi niya tunay na anak ay hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba. At sa kabila ng lahat ng aming problema ay ipinakita niyang mahalaga sa kanya ang pamilya. Pero hindi rin maaalis sa isipan ko na paano kaya kung hindi ginawa ni Edward yung pagsunog ng mga sulat namin ni Stephen. Siguro ay kami pa rin ni Stephen hanggang sa ngayon. Siguro ay nasa Amerika na rin ako at isa ko sa mga babaeng may asawang afam, pero wala na. Yon ang sabi ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na matapos ang maraming taon ay nagkita ulit kami ni Stephen. Pareho na kaming senior nang magkita kami. Nakausap kasi siya ni Scarlett, may sarili na siyang pamilya. Sa aming pagkikita ay parang walang nagbago. Maliban na lamang sa edad at itsura namin. Matatanda na kami at hindi na niya nakita pa si Edward dahil namatay na ito. At hindi ko na rin sinabi sa kanya ang ginawa ni Edward sa mga sulat namin. Hindi man kami nagkatuluyan ay malaking bagay na rin na nagkaroon kami ng anak. Binigyan niya ako ng isang dugong afam na anak. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dessa.